Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kabayanihan ni San Jose, ito ang ating pagninilayan sa ikatlong araw na ito ng ating pagsisimbang gabi. Tularan natin si San Jose sa kanyang pagpapakabayani, pagsasakripisyo, alang-alang sa pag-ibig niya sa Diyos at alang-alang sa pag-ibig niya sa mahal na Birhen, kay Jesus at sa ating lahat. Maipapakita natin ang tunay nating pagmamahal sa pamagitan ng pagpapakabayani. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Dahil sa dakila mo, aking
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bayaning umaga sa inyong lahat. Batiin mo rin yung katabi mo, bayaning umaga sa iyo. Kung ano-anong iniimbento ko, no? Yung unang araw natin ay maliwanag na umaga. Yung ikalawang araw naman ay maligayang umaga. Kasi ang tema natin, kagalakan. Yung una, kaliwanagan. Ngayon naman, bayaning umaga. Ano bang ibig sabihin ng bayani? Ano ang katangian ng mga bayani? Ano ang common denominator o pare-parehong katangian ng mga bayani? Ano? Anong ginawa ng mga bayani kaya sila naging bayani? Nagpalaki ng tiyan? Ano? Naging makasarili? Ano ang katangian ng bayani? Yung iba nga, pinatay pa. Naging martir. Katulad ni Jose Rizal. Anong katangian ng mga bayani? Letter S. Nagpasaway? Nagsakripisyo. Kaya yung mga bayani ay lahat sila nagsakripisyo. Kaya bayani ang umaga natin dahil sa inyo. Nagsakripisyo ba kayo? Oo, ang hirap gumising ng umaga. Ako nga na late. Hindi ako nakapagpakumpisal kasi pagdilat ko ng mata ko, 3:30 na. Sobrang pagod kahapon, ang daming misa.
babawi na lang ako sa kumpisalan uli. Pero yun nga, bayani ang umagang ito dahil itong pagsisimbang gabi natin, talagang pagsasakripisyo ito para sa Panginoon, para makapagdiwang tayo ng misa. Ganito natin pinaghahandaan ang pagdiriwang natin ng Pasko. Siyam na araw tayong magsasakripisyo. Pero kahit nagsasakripisyo tayo, masaya naman tayo. Tama ba ako? Nakasimangot ba kayong gumigising sa umaga? Hindi naman, ano? Talagang nakangiti pa nga tayo. Masaya tayong nagising tayo ng maaga para nandito tayo sa ating simbang gabi. Bayaning umaga dahil ang pagninilay natin ngayon ay nakasentro kay San Jose. Siya ang nagpakita sa atin ng lalong kabayanihan. Una, bayani ang pag-ibig niya kay Maria, na kahit akala niya ay pinagtaksilan siya ni Maria dahil nga nagdalang tao ang mahal na Birhen sa pamagitan ng Espiritu Santo, pero hindi naman nila iniisip, Espiritu Santo ang dahilan. Ang iniisip nila, nagtaksil si Maria. Kasi nakatakda na siyang pakasal kay Jose, tapos biglang nagdalang tao. At ang mga babaeng natatagpuang nagtataksil, ang parusa kamatayan. Pwede siyang kinaladkad ni Jose sa lansangan at batuhin sa harap ng marami. Ganon karahas ang parusa sa mga nagtataksil noon. Pero anong ginawa ni Jose? Ang plano ni Jose, tahimik na lang niyang hihiwalayan si Maria para hindi na siya maiskandalo at para hindi na danasin ni Maria yung marahas na kaparusahan. Kaya iiwan na lang niya ng tahimik. Kabutihan pa rin ni Maria yung kanyang iniisip. Ganon kapag kabayani. Kahit nagawan ng masama, pero ang iniisip pa rin niya yung mabuti. Ang sinusukli niya, kabutihan. Kaya nga, bayani, martir. Di ba ganyan yung mga mag-asawa, no? Niloko na, pero hindi, mahal ko talaga siya. Ay, martir. Di na uso martir ngayon. Sinasabi natin. Minsan nagagalit tayo. Huwag ka na magpakabayani. Hindi na uso yung bayani. Pero, ganun talaga pag nagmamahal ka, nagpapakabayani. At lalo pang napatunayan ang kabayanihan ni San Jose nung malaman niya lahat pala to plano ng Diyos. Dahil isusugo na ang tagapagligtas ng mundo. Si Maria ang magiging nanay. At yung dinadala ni Maria ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si San Jose, ang magiging papel niya, magiging ama-amahan ng Panginoong Jesus. Sa madaling sabi, aampunin niya si Jesus bilang kanyang anak. Yung mga nag-aampon, bayani rin yon. Dahil kung yung mga magulang na yung anak nila, tunay nilang anak, natural lang na mahalin nila yung kanilang anak, kanila yon. Pero yung mga nag-aampon lang, yung anak niya, di niya tunay na anak, di niya dugo at laman, pero minamahal niya bilang tunay na anak, nako, mas malaking kabayanihan. Kaya yung mga nag-aampon at nagmamahal bilang tunay na magulang, kahit hindi nila tunay na anak yon, tunay na bayani. Mas lalong kahanga-hanga ang ganong pag-ibig. Mas malaking sakripisyo. Kaya nga, masakit sa mga nag-aampon na yung ampon nila paglaki, nako, susuwayin pa yung nag-ampon sa kanila. Magagalit pa bakit siya inampon. Sa bagay, masakit nga na malamang ikay ampon, pero sana wag yon maging dahilan
para habang buhay na malungkot kasi merong nagmahal sa iyo ng tunay bilang isang magulang. Kaya meron mang kabiguan, no, ako'y ampon lang, iniwan ng tunay kong magulang, pero merong mas malaking mabuting balita na minahal ka ng nag-ampon sa iyo bilang tunay na magulang. Nagpakabayani alang-alang sa iyo. Ganito ang pag-ibig ni San Jose kay Jesus. Di niya tunay na anak, pero minahal niya bilang tunay na anak. Kaya nga itong ikatlong araw ng simbang gabi natin, kabayanihan ang ating pagninilayan. Hindi pwede na hindi tayo magpakabayani kung tayo ay magmamahal at lalo na kung tayo ay mananampalataya sa Diyos. Yung pagsasakripisyo, kakambal natin. Sa anong paraan ba tayo pwedeng magpakabayani? Meron akong 3 panukala, 3 suggestions na pwede tayong magpakabayani sa munting paraan. Una, laging maging una. Sabihin nga natin, laging maging una. Lakasan natin, laging maging una. Saan ka magiging una? Hindi sa pilahan, pagkakainan na. Pagkakainan na, unahan no? Saan tayo magiging laging una? Sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Una kang magsilbi, una kang magmahal, una kang umunawa, una kang kumalinga, una kang magpatawad. Kaya pag lagi kang nauuna sa paggawa ng mabuti, ikaw ay tunay na bayani. Lalo na yung pagpapatawad, diyan tayo, kaya tumatagal ang away ay dahil walang gustong mauna na mag-sorry o magpahayag na gusto na niyang makipagkasundo. Ay mauna siya, siya ang may kasalanan. Sabi ng Panginoon, kung nagkasala sa iyo kapatid mo, puntahan mo. Mauna ka, napuntahan. Ganon talaga, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mauuna tayo. Huwag nating isipin na dehado tayo. Yun ang lagi nating iniisip, dehado tayo. Sobra naman, siya na nagkasala, siya papupuntahan ko. Ganon talaga ang bayani. Ikaw na ang magsakripisyo. Ikaw na ang mauna. Kaya yan ang unang paraan ng pagpapakabayani. Yung ikalawa ay laging magpahuli. Ulitin natin. Mas malakas? Si Father, hindi ko maintindihan. Yung una, laging mauna. Ngayon naman, laging magpahuli. Anong ibig sabihin ng laging magpahuli? Lagi mong iuhuli yung sarili mo. Lagi mong uunahin yung kapwa mo. Lalo na kapag kapangangailangan ang pinag-uusapan. Magpahuli na tayo. Tayo na yung magpaubaya. Mas marami ang mas nangangailangan sa atin. Kaya lagi tayong magpahuli. Paunahin na natin yung iba. Di ba gano'n ang mga talagang bayani? Lalo na sa kainan nga. No? Kaya iniisip natin, naku baka ako maubusan, kaya mauuna ako. Hindi. Isipin mo yung iba. Huwag silang magutom. Huwag silang mawalan. Di bali ng ikaw. Total, pag uwi mo naman, may pagkain. Yung iba, pag uwi, walang pagkain. Kaya unahin. Lagi nating unahin yung kapakanan ng iba. Pag iniisip natin, lagi yung kapakanan ng iba, magiging tunay tayong bayani. Ihuli mo na lang yung sarili mo. Ihuli mo na lang palagi
yung sarili mong pangangailangan. Unahin na natin yung lalong mga nangangailangan sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating kung saan man tayo naroroon. Kaya ng ikalawa na paraan ng pagpapakabayani, laging maging huli. Yung pangatlo ay laging maging lamang. Ulitin natin. Mas malakas. Saan tayo magiging lamang? Hindi sa pagiging magulang. Ha? Yung magulang na negative. Ha? Hindi yung manggugulang tayo ng kapwa natin. Anong ibig sabihin ng laging maging lamang? Laging maging lamang sa pagmamahal, sa pagsisilbi. Ipresenta mo na yung sarili mo para ito yung lagi kang mauna, lagi kang maging higit sa pagpapakita ng pagmamahal. Minsan nagbibilangan tayo. O, dami ko ng tinrabaho. Ikaw, konti pa lang. At masama loob mo. Pero dapat matuwa ka na mas lamang ka sa pagsisilbi. Ganon talaga ang isang bayani. Hinihigitan yung kabutihang ginagawa ng iba, lalo na sa iyo. Yung mga mag-asawa, maglamangan kayo sa larangan ng pagmamahal. O minahal niya ako ng ganitong kalaki, mas malaking pagmamahal ang isusukli ko. Mga magkakaibigan, ganun din. At sa ibang mga tao, ganun talaga ang tunay na nagpapakabayani. Laging nagiging lamang sa pagpapakita ng pagmamahal at pag-ibig at kalinga. Kaya ito yung tatlong halimbawa na pwede tayong magpakabayani. At pag tayo ay bayani sa ating kalooban, kalugod-lugod tayo sa Diyos. Ito ang kahulugan ng maging isang tunay na Kristiyano. Yung tayo na ang magsakripisyo, tayo na ang magpaubaya, tayo na ang mahirapan, tayo na lang ang mapagkaitan, alang-alang sa ibang tao. Sa araw na ito, muli nating panibaguhin ang debosyon natin kay San Jose. Tuwing titingnan natin ang imahe ni San Jose rin dito sa ating Belen, tayo ay mga deboto ni San Jose, lagi nating makita sa Kanya ang larawan ng kabayanihan. At lagi nating isipin, tayo rin tinatawag magpakabayani. Maging maligaya tayo na nagpapakabayani tayo. Ibig sabihin, tunay kang nagmamahal at tunay kang nananampalataya sa Diyos. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanyang ating mga pagsusumamot panalangin. Ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko, sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, sa pagsapit ng Pasko, ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may sakit. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo ang mga may sakit at mga matatanda nating mga kapatid. At tahimik, isama rin natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Lahat ng ito'y tahimik nating ipanalangin. Panginoon, sa tulong ng aming debosyon kay San Jose, turuan mo kami na laging magpakabayani sa aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig namin sa isa't isa, at magpakabayani sa pagsasabuhay namin ng aming pananampalataya sa iyo. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambay ang halal mo, mapasya ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw at pagkain mo kami sa aming nasalapalan na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging bayani ng ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.